Pangako po ng kontrobersyal na anti-cybercrime law ang internet pornography na kasalukuyan ng bibiktima sa ilan nating kababayan. Isang babae nga po ang naghain ng reklamo laban sa lalaki nakarelasyon online at suspect ngayon sa paglagay ng kanyang mga hubad na litrato sa internet. Balitang hatid ni Emil Sumangil. Mula sa pakikipag-chat, nahulog raw ang loob ng isang 19 anyos na dalaga sa isang lalaking nakilala niya sa internet. Kahit na sa web camera lang daw nila nasisilayan ng isa't isa, agad daw niyang nakapalagay ang loob ng lalaki. Pero nangyari ang hindi inaasahan. Nang mauwi ang lahat sa away at hiwalayan ang mga nakahubad na larawan ng babae na dapat sana'y pribado lamang sa kanila ng dating nobyo. Kumalat sa Facebook at YouTube. Ang tiwala raw na minsan niyang ibinigay sa isang lalaking ni hindi pa niya nakikita, nasuklian ng labis na kahihiyan. Siyempre, kung kabastusan lang naman ang pag-uusapan, sobrang nakaka-insulto para sa isang babaeng dalagang tulad ko. Hanggang ngayon, hindi raw lubos na maisip ng babae na kaya itong gawin sa kanya ng ex-boyfriend. Yung parents ko, sobrang nasaktan dun sa ginawa mo. Kaya, sumigi na lang din po ako dun sa pagsasampa ng kaso. Total, nasira din naman po niya yung pangalan ko. Nagain na ng reklamo sa pulisya ang biktima naway magsilbi raw sanang aral sa kapwa niya kabataan ang kanyang naranasan. Sa Cebu City naman, inaresto ng National Bureau of Investigation Region 7 ang ginang na ito. Nakuha mula sa kanya ang bulto-bultong mga litrato ng isang menor de edad na hubot-hubad. Nakasave ito sa kanyang laptop, CPU at 2 hard disk. Ang masaklap mismong anak niya ang mga nasa larawan at ibinebenta pa raw niya ito sa internet ng libu-libong piso. Pamina mo na kay di balik komedya. Child pornography ni. Sinampahan na ng kasong paglabag sa Anti-Child Pornography Act ang ginang na tumangging humarap sa media. Kabilang ang internet pornography sa mga sakop ng anti-cybercrime law pero hindi pa ito naipapatupad dahil umiiral pa rin ang temporary restraining order sa batas na tatagal hanggang February 6. Kine-question kasi ng ilang petitioner ang ilang probisyon ng batas gaya ng online libel. Nakansela ang ikalawang oral argument sa Korte Suprema patungkol sa anti-cybercrime law. Hindi kasi nakadalo si Solicitor General Francis Handeleza na ipinatawag daw ng Malacanang. Nakaschedule na ang oral argument sa susunod na Martes. Emil Sumangil, GMA News.